Pagkatapos ng pag-check sa isang paaralan, ipunin ang lahat ng classroom updating forms. Bilang school coordinator, susuriin mo ito para makita kung ang lahat ng concerns o problema ng eskwelahan ay nailagay at naisama sa mga forms. Pagsama-samahin ang lahat ng impormasyong nakalagay sa classroom updating form sa school-wide updating form. Mas mainam na kumpleto ang mga data gatherers sa pagko-consolidate ng mga datos. Isagawa ang debriefing pagkatapos gawin ang monitoring o data updating para makuha ang iba pang obserbasyon ng mga data gatherers sa kanilang mga nakuhang datos at nakita sa paaralan. Ang pagko-consolidate ng data ay kailangang matapos sa loob ng 1 o 2 araw. Pagkatapos ma-consolidate, ipakita sa school head o sa kanyang authorized representative ang school data o ang school report. Kailangang pag-usapan ng school head at iba pang school stakeholders ang nilalaman ng school report. Ang tawag sa prosesong ito ay school exit meeting. Dito pag-uusapan kung ano ang mga susunod na hakbang ng school community at school head. Kapag sang-ayon ang school head sa resulta ng isinagawang monitoring, i-encode o i-upload ang mga data sa CMS website at ipaskil sa mga bulletin board ng paaralan. Ang napiling encoder ang siyang mag-e-encode ng mga datos sa CMS website. Kung sakaling hindi sang-ayon ang school head sa resulta ng isinagawang monitoring, pag-usapan ninyo ito at pagkasunduan kung ano ang mga susunod na hakbang. Isang halimbawa ng hindi pagsang-ayon ng school head ay kung may discrepancy o pagkakaiba sa resulta ng data updating ng Check My School sa Enhanced Basic Information System o EBEIS report ng paaralan. O di kaya naman, hindi pareho ang data updating results sa monthly report ng class advisor. Para maresolbahan, kailangang tukuyin kung bakit nagkakaiba ang mga data. Maaari kasing hindi pa updated ang EBEIS o ang monthly report. Sunod ay ibibigay ng school coordinator ang ginawang school report kasama ng iba pang mga dokumento na naglalaman ng mga napag-usapan sa mga school exit meetings sa CMS chapter team. Iko-consolidate ng chapter team ang lahat ng school report kasama ng iba pang mga dokumento na napag-usapan sa school exit meetings tulad ng mga action points. Pagkatapos ma-consolidate ang mga datos at mga action points, susuriin ng chapter team ang mga datos at gagawa ng report batay sa mga nakuhang impormasyon sa paaralan. Ibigay ang report sa DepEd Division Office at local school board. Kasabay nito ang pag-set ng meeting o roundtable discussion para mapag-usapan ang mga resulta ng isinagawang data updating. Maliban sa Division Office at local school board, kasama rin sa roundtable discussion ang mga kinatawan galing sa private sector at iba pang education stakeholders. Kung hindi kakayanin na lahat sila ay makapunta sa itinakdang araw, maaaring isagawa ito ng magkahiwalay na araw. Sa roundtable discussion, kailangang mapag-usapan kung mayroon mang mga problema na na-monitor sa paaralan. Gayun din ang konkretong paraan o action points kung paano mareresolbahan ang mga problema sa division level o community level. Maaaring maresolba ang mga issues sa pamamagitan ng local school board, private sector, non-government organizations o NGOs, academe, at iba pang education stakeholders. Tandaan, hindi ikaw ang mag-i-implement ng solusyon. Magpa-follow up ka lang sa mga action points na nabanggit. Higit sa lahat, kailangang ang government partners ang magre-resolba ng mga nai-report na mga school issues. Tandaan, 3 beses ka lang magpa-follow up ng kanilang mga action points. Kung hindi naman kayang maresolba ang mga issues sa division o community level, pwedeng i-endorse ang mga issues sa regional office ng Department of Education. Kapag hindi matugunan ng regional office, pagkatapos ng ikatlong follow-up, i-endorse ang mga school issues sa central office sa pamamagitan ng CMS Secretariat. Halimbawa ng mga issues na kailangan pang iakyat sa central office ay ang mga problema sa classrooms at textbooks. Bilang chapter coordinator, kailangang mag-follow up sa local government unit o LGU, DepEd division at regional offices
kung ano pang mga solusyon ang hindi pa naipapatupad ayon sa napagkasundoang timetable. At kung may pagbabagong nakita at naipatupad, mabuting ipaalam ito sa publiko, sa mga volunteers at sa mga eskwelahan. Idokumento o kunan ng larawan at ipadala sa CMS Secretariat ang mga detalye para magawa ng news article o pwede namang ikaw mismo o ang iyong correspondent ang magsulat ng article. Huwag ding kalimutan na kilalanin ang mga volunteers at iba pang mga tumulong sa data updating at issue resolution. Panghuli, ipadala ang Chapter Operations Report sa CMS Secretariat. Bilang Chapter Coordinator, kailangan mong sagutan ang Chapter Operations Report na downloadable sa CMS website. Ito ang itsura ng standard form ng isang Chapter Operations Report. Pupunuan mo lang ito base sa mga impormasyon na nakuha mo at ng inyong mga volunteers. Tip! Sa issue resolution stage o sa pagreresolba ng mga problema ng paaralan, hanggat maaari, sana ay maresolba ang mga problema sa school level pa lamang, tulad halimbawa ng minor repairs na upuan. Pwedeng itanong muna sa principal kung maaaring magamit ang maintenance and other operating expenses ng paaralan para matugunan ang mga ganitong problema. Sa roundtable discussion, napakahalagang madokumento ang mga action points o ang mismong action plan. Sa kabuuan, mayroong 8 prosesong kailangang pagdaanan pagkatapos ng data updating. Una, i-consolidate ang lahat ng mga datos na nakolekta. Pangalawa, ipakita sa school head ang resulta ng isinagawang data updating. Pangatlo, i-upload ang resulta sa CMS website. Pang-apat, ipadala ang resulta sa division office at local school board at magtakda ng roundtable discussion. Pang-lima, mag-follow up ng mga action points. Sunod, kapag hindi pa naresolba sa division office at community level ang mga nakitang problema, ipadala ang ginawang school report sa regional office ng DepEd. Pang-pito, ibalita ang mga naresolbang mga issues. At panghuli, ipadala ang iyong chapter operations report sa CMS Secretariat. Ang buong proseso magmula preparation, mismong data updating at pagkatapos ng data updating ay natatapos sa loob ng 6 na buwan. Mas maraming volunteers, mas magiging magaan ang gagawing pagpaplano, pag-check, pag-encode at pagre-resolba ng mga issues. Lagi lamang tandaan, kung mayroon kang mga tanong o alinlangan, mag-email sa feedback@checkmyschool.org o bisitahin ang www.checkmyschool.org para sa karagdagang impormasyon. Mag-text o tumawag sa CMS Text Hotline 0999-884-4043 o tanungin ang inyong chapter coordinator o school coordinator. Let's promote transparency and social accountability in our public schools.